Tayo manalangin. Salamat po mapagpala Diyos, pagkarangan ng mga oras na bukas. Nag-enjoy kami sa aming lunch, nakapag-fellowship sa ilang masagaling sa isa't isa. Subalit sa oras nito ay napakainam na maupo sa paanan na may bukas na puso at pakinig sa pagkatuto sa iyong mga salita na bukay at pagpapatuloy. Pagpapatuloy po ang gawain sa akin ito at may pangakong di mo kami iwan at pagpapayaan mo. Salamat sa Espiritu ng katotohanan na iyong sinugo upang kami tubayang tungo sa buong katotohanan. Salamat na mayroon kaming mga bagay na pagsasaluhan. Amang Diyos, mga bagay na pinahayag sa iyo na patungkol sa mga kawakasan ng kapanahunan at patungkol sa kanyang nalalapit na pagbabalik ng muli. At ang mga pangako na aming pinanandikan at pinakaasal sa araw ng walulhati na dinalalayo sa aming panahanan. At samantala magpapatuloy kami sa hapon ito, muli ang Espiritu ng kaaliwan sa pamagitan ng mga salita na yung binuksan sa mga araw nito. Babalik kami ng papuri at pasasalamat. Marapat sa iyo lang kahit sa mga tagumpay na aming narinig, pag-iingat, kagalingan at sa bawat bagay at mabubuting bagay na aming tinanggap mula sa iyo sapagkat walang katulad mo na nag-isang mabuting Diyos na aming umang nagmamahal sa amin. Karangalan at papuri ay sa iyo lamang sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo. No, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, basahin natin ang Revelation chapter 17. Pagpapatuloy natin ang ating paksa sa hapon ito. At dito tayo sa verse 11. Bago pa po isang verse ang ating babasahin. And the best that was and is not, even he is the eighth and is of the seven, and goeth into perdition. Kapalayo pagkabasa ng isang kapwa. So, huwag natin kalimutan dahil ang ating pinag-usapan, ang Book of Revelation, ito'y aklat ng unveiling o kapahayagan, paghahayag, paglalantad ng plano ng Diyos sa mga kapanahunan. At isang napakasarap rito sa Book of Revelation ay ang pagbabalik ng Panginoon. Kailan, anong magiging mga signposts, mga pagkakakilanlan, upang ating malaman. So yung timeline ng Book of Revelation ay napakainam mo dapat. Kung inyong mapapansin sa hapon ito, ang verse 11 na ating binasa ay nagmula tayo sa kaganina sa babae na nakaupo sa maraming tubig. Ikalawa, siya ay nakaupo sa hayop na mapula na may pagkukulag sa pusungan. At ang pangatlo, ang babae ay nakaupo sa itong mga bundok. So, makikita natin yung mga ilang mga bagay na pagbubukas at lalong nagdadala sa isang paglilinaw tungo sa identity, pagkakakilanlan kung sino ang babaeng ito. Sapagkat kung wala yung vision na ito na ibinigay ng Diyos kay John, maraming issue, maraming question, maraming idea saan, sino, kailan ang Antikristo ay darating. So, ito yung napakaganda sa mga salita ng Diyos sapagkat yung mga future events na mangyayari, mga darating na mga bagay, halimbawa na lamang sa Old Testament, inihula ang first coming ni Jesus. At sa iba't ibang mga aklat sa Lumang Tipan, Isaiah, Micaiah at iba pa, ay binanggit kung saan siya ipapanganak sa layo ng Bethlehem,
kaninong angkan na gagamitin, at ang instrumento ay isang dalagang magiging ina ng tagapagligtas. So kung ating ipunin ang lahat ng mga propisyon, ay unti-unti tayong dinadala hanggang ma-zero point. Talagang mag-busay natin sino ang Messiah. So, 20 naman, kapag pinag-usapan ang pagbabalik ng ating Panginoon, ang signpost na binigay ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi ito darating, hindi mangyayari, hanggat hindi muna mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Now, please, i-take natin, kapag pinag-usapan natin ang paglitaw ng Antichrist, kung sino siya, may keywords na ginamit ang Book of Revelation ng salitang perdition. Sa ibang version ng salitang perdition ay destruction. Ibig sabihin, ang kahinatnan ng hayop, maging ng espiritu na hayop, at maging ang tao na doon mahayag at gagawa ang espiritu ng hayop na ito, ang kanyang kahinatnan ay pagkawasak o kamatay. The key word is perdition. So, huwag ninyong kakalimutan sapagkat kahit kapag tayo pumunta sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, kung ating babalikan yun, makikita ninyo na ang keywords roon ay perdition pa rin. Sabi rito sa verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So, markahan niyo sa inyong mga Bible, ang keyword para sa Antichrist ay ang salitang perdition. So, sino ang taong ito? Ano ang kanyang kahinatnan? So, sa Apostol Pablo, ginamit niya ang salitang perdition, not knowing na pagdating ng panahon at kapag ipinakita kay John ang mga pangitain concerning the future things to come, ang paglitaw ng Antikristo, makikita at madali nating itulay sa banal na kasulatan dahilan mayroong keyword, salitang perdition. Okay? I hope inyo nasusundan. Ito yung Bible study, kaya may mga ilang mahalagang salita na susi na ating pwedeng pag-aralan at tingnan upang maging malinaw at matibay ang ating pagkaunawa sa mga kasulatan. At kung tayo pabalik sa Revelation chapter 17, inyong mapapansin na yung hayop na ito na pinabanggit rito sa Revelation 17 verse 8 ay ito yung spirit na aking nabanggit na kanina na nag-i-exist na ng mga panahon, nagdaang mga kapanahonan. Kung kahit sabi rito, the best that thou sowest was and is not. So dati itong nag-i-exist sa mga panahon na nagdaan at huminto sa ilang mga panahon, pero ito ay muling aahon mula sa kalaliman at paroroon sa kapahamakan. So, makikita natin kahit sa verse 8 ng chapter 17, ito ay makikita natin nandiyan ulit yung salitang perdition. So, talagang ipinapakita lang yung kanyang destiny, sino siya, anong kanyang kahinatnan. Ang spirit nito ay umahon mula sa kalaliman. Sa Revelation chapter 11, makikita natin na sa panahon ng pag-ahon ng espiritu nito mula sa kalaliman, binanggit ito sa Revelation chapter 11, ito ay panahon na saan makikita natin na ang two prophets ay naroon na sa eksil. Inyo kong sundan, at makikita natin sa Revelation 11 verse 7, when they finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. So, during the ministry ng two prophets,
Sa first 3.5 years ng last week ng 70th week, yung huling linggo ni Daniel, ang unang kalahati, 3 taon at kalahati, ay naroon na yung Espiritong ito na umahon mula sa kalaliman. And yet, although umahon na ito mula sa kalaliman, pero wala pang kapangyarihan. Okay? Wala pang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng hayop nito ay ating makikita mamaya kung kailan magpapasimula at gaano katagal ang pag-iral ng kanyang kapangyarihan. So gusto ko lang ipakita sa inyo na bago ang kamatayan o during the time na nag-ministry ang dalawang propita, ang spirit na hayop na ito ay nakaahon na mula sa kalaliman. So kung tayo ay naniniwala na malapit nang magsimula ang last week ng 70th week of Daniel, 70 weeks, at malapit na magsimula ang ministry ng dalawang propita, so ma-identify natin ang spirit nito. Are you getting the point? So ang Galatians 17 ay napakahalaga sa pangitain. Ay pinakita ng Diyos kay John at ito'y kapahayagan na binigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesus. Ito ay very interesting na bagay. I hope inyo kung nasusundan. Could it be, maaari kaya na ang spirito na ito na umahon mula sa kalaliman bago pa mag-ministry ang dalawang propita ay narito na sa ibabaw ng lupa? Paano natin masasabi? Sapagkat ang Revelation 17 na ating binasa kaganina ay malinaw na ating makikita sa verse 10. And there are 7 kings, 5 are fallen and 1 is. And the other is not yet come, and when he cometh, he must continue a short space. Pansinin ninyo yung salitang short space, ito'y katumbas sa Revelation chapter 12, verse 14, na inihulog si Satanas sa lupa at may dalang galit sa mga nananahan sa lupa sapagkat nalalaman niya na mayroon na lamang siyang short time. Pay attention sa keywords ng Book of Revelation. Short space, short time. Yung short time, short space ay 3.5 years. Okay? So napakahalaga ng mga puntong ito pag-aaral sa Book of Revelation. So, tignan ninyo ang bagay nito. Ngayon pa man sa verse 8 ay pinakita ang espiritong ito ng hayop ay nanggaling sa kalaliman, aahon, at hindi ibig sabihin na kapag siya'y umahon, karakaraka, ang kanyang kapangyarihan ay makikita. Binigyan lamang siya ng limitadong panahon. Ang ministry ng hayop na ito ay binigyan lamang sa hula, kahit tulutan lamang siya, kahit sa Book of Daniel chapter 7 ay binanggit na noon at pinag-aralan yung mga terminology ng mga panahon, bagamat last 3.5 years, parehas 3.5 years na duration, pero magkakaibang lingwahe ang ginamit kung sino ang tinutukoy at para kanino. So, nabanggit na natin yan sa isang pag-aaral ng nakaraang mga gawain natin. I hope inyong natitik note ang bagay niyan. So, kapag inyong binabalikan ang mga Bible study at nagpapatuloy tayo sa ibang paksa, so magdadaktail ang lahat ng yon, mabubuo ang jigsaw puzzle, mas madali ninyong maintindihan ang inyong napapakinggan. Liban lang kung ang mga naunang bagay ay maging burado na sa inyong alaala at di ninyo marikol ang mga bagay na yun. And yet, doon pumapasok ang trabaho at gawain ng Holy Spirit. When He is come, He will bring all things into your remembrance. Okay? May mga panahon na nawawala sa ating alaala at hindi napalik sa atin ang mga bagay na pinapahayag ng kayo. Ito yung napakaganda kapag tayo nag-meditate na upo at nag-nilay-nilay sa mga salita ng Diyos, ang spirito ng katotohanan ay gumagawa. So, ating pagpapatuloy, inyong mapapansin ang salitang perdition ay isang keyword para ma-identify ang Antichrist. Kailan? Sino? Now, si Judas ay nagtitipo o isang tipo sa Antichrist. Sa John 17 verse 12 ay ating mababasa na ang ating Panginoon ay nangusap patungkol kay
Judas Iscariot. At kanyang sinabi rito sa verse 12, "While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition." So, makikita natin, bakit si Judas ay isang tipo ng Antikristo? Sapagkat siya ay isang paglalarawan na saan ay lumalaban sa kalooban ng Diyos. At kung ating titingnan, mga mahal na kapatid, tinawag si Judas na son of perdition, at isang napakaganda rito ay ito. Nang si Jesus ay narito, si Judas ay narito. Kaya isang bagay na napakaganda na ating makita sa paglalarawan, ang paglitaw ng espiritu ng hayop, ang kapanahunan ng Antikristo ay nagbabadya at nagsasabi na ito rin ang kapanahunan ng pagbabalik ni Kristo. Ay getting the point. So ito isang napakagandang mga pagtitipo o paglalarawan sa banal na kasulatan natin makikita. So, napakahalaga ng panahon ating kinabubuhayan na atin itong lubusang maintindihan, nilay-nilayin natin ang kasilanan ng panahon na ating kinabubuhayan sa kasulatan. Ayon sa ating Panginoon, patungkol kay Judas sa Matthew 26 verse 24, mabuti pa sa taong ito ang hindi na ipinanganak. The reason why, ipinanganak tungo sa pagkawasan. Yun yung napakasakit at hindi mainam na bagay. Ang ipanganak patungo sa kapahamakan. Kung kaya sabi ni Jesus, mabuti pa sa tao ito at hindi nila ipinanganak. It was 2013 nang katatapos lamang ma-install ang kasalukuyang papa. Nasa airport kami, nakalimutan ko ang eksaktong lugar. At nagbabasa ako ng dyaryo, kasama akong sa kapatiran. At doon sa aking binabasang dyaryo ay mayroong press release na statement ni Pope Francis. At sabi niya doon, yun yung mga unang mga araw katatapos niya ma-install sa Pope. Sabi niya, if it takes the Antichrist in order na magkaroon ng peace ang buong sanglibutan, I'm willing to be there. Napakatindi yung statement na yun. Kung ang Antikristo ang tanging makakapagbigay ng kapayapaan sa buong mundo, willing ako ang well, pwede itong angkinin ng lahat ng mga papa, pero mayroon talagang isa na tinutukoy at pinapakita sa Book of Revelation 17. So, ulitin ko lamang, ang Revelation chapter 17 ay napakahalagang kabanata at pahayag ng Diyos kay Kristo Jesus na ipinakita naman ng Panginoon kay John sa pamagitan ng kanyang anghel, sapagkat dito makikita natin ang koneksyon ng babae at ng hayop. Ang hayop rito na may 7 ulo sa sungay ay isang uri ng sistema at ng kapangyarihan. Hindi ito basta political power, it's a mix. Walang ibang kapangyarihan sa ibabaw ng lupa o namumuna sa ibabaw ng lupa na magkahalong political and ecclesiastical. Only the Pope. Tanging ang Papa lamang sa Roma ang tinatawag na religious leader at the same time political leader. The rest, yung mga hari, mga reyna, prinsipe, duke, lahat sila ay mga nasa politika. Pero ang Papa sa Roma ay nagtataglay ng pinagsama na Persa at ito ay sa uri ng sistema na ipinakita sa hayop ng mapula na may 7 ulo at 10 sungay, in which doon lilitaw ang Antikristo na siyang ika-8 pero sa ika-7. So, yun yung pinapakita ng Book of Revelation.
Meaning, ang Antikristo ay hindi lilitaw kung saan-saan at sa anumang bansa. Nakadikit, naka-identify siya sa babae na nakasakay sa hayop ng mapula na may patutulo at sa puso. Kaya napakahalaga ng bagay niya. So, sa madaling salita, hindi kung saan-saan lupalop ng bansa sa buong mundo, hindi kung saan-saan, mayroon lamang isang identified na city. Mayroon lamang isang identified na government system. Another system of power na doon lilitaw ang Antikristo. And of course, tinitingnan na natin historically ano ang koneksyon ng Lateran Treaty at ang sumunod ng mga kapanahonan. At lahat ng ito, kung ating titingnan sa ating timeline, nasa loob ng Laodicean Church Age. From the year 1929 hanggang sa kasalukuyan. Nasa Laodicean Church Age. Pakibalik lang yung ating timeline sa Laodicean Church Age at yung mga years. So, ito ay isa sa mahalagang punto na dapat natin tingnan. So, huwag ninyong kalimutan ang kasalukuyang taon na ating kinabubuhayan ay 2020. At nandito pa rin tayo sa Laodicean Church Age sa panahon ito. Although tayo tinawag ng Diyos palabas sa sistema, sa paraan ng pamumuhay, sa espiritu at konsepto na mayroon ng mga tao ngayon na human rights, tayo tinuruan na magpailalim, magpasakop sa ilalim ng mga kapangyarihang kamay ng Diyos at ito'y sa pamagitan ng mga salita ng katotohanan. Mula sa sistema na umiiral sa ibabaw ng mundo, sa mga reliyon at anumang mga institusyon, ang kalooban ng Diyos ay nangingibabaw para sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak. So, iwanan natin saglit ang mga taong ito, 1978, sapagkat nandito na tayo sa 2020. Pakituloy lang yung mga sunod nating mga PowerPoints. So can you imagine? Sige pa, yung sunod pa, yung pinakakulo. Okay. So, nandiyan tayo sa taong 2020. So, inyong makikita na ilang mga chapters sa Book of Revelation ay mayroong mga overlapping ng panahon. Halimbawa, ang chapter 17 ay hindi pa tapos sapagkat ito'y magpapatuloy mula sa taong 1929 hanggang ngayon at sa panahong pandarating. Kung nyo mapapansin sa 2020, nandun tayo sa Revelation chapter 7 verse 1 to 3. So, makikita natin, nagsisimula ng Revelation chapter 7 verse 1 up to 3, nagpapatuloy ito hanggang Great Tribulation. Inyo makikita na karamihan sa mga chapter na ating pag-usapan sa Book of Revelation ay magtatapos na halos sabay-sabay sa Great Tribulation, sa last 3.5 years. So, yan ay aking papakita sa inyo sa masusunod nating mga PowerPoints o pag inyong maintindihan. So, ang gusto ko lamang ipakita sa inyo sa ngayon, may mga overlappings ang Book of Revelation sa mga chapter at verses. So, balikan natin ang Revelation chapter 17 at dito tayo sa verse 12. So, pwede nating sabihin ngayon na sa kasalukuyan, ang Revelation 17, verse 10, ay narito na. Ano ang narito na?
Yung ikawalo ay siya rin ikapito. Hanggang sa verse 11, verse 10, 11. Ang ikawalo na hari ay siya rin ikapito. So narito na tayo sa bahaging ito ng Revelation 17, verse 11. Now, ang verse 12, inyo mapapansin na magkasunod na talata, pero mayroong pagitan o agwat ng panahon. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings. So, makikita ninyo, yung 7 ulo na pinaliwanag ng anghel na ang kahulugan ay 7 bundok, una, ang ikalawa ay 7 mga hari. Pero rito, inyo bang mapapansin na pinaghiwalay ang 7 ulo at 10 sungay, pero kapwa sila mga hari? Bakit ang vision, ang mga symbol ay magkakaiba? Sapagkat ito'y nagpapakita na magkakaibang kapangyarihan ang mga ito. Are you getting the point? Ang 10 sungay na 10 hari ay mga political kings. Samantala, ang 7 ulo na 7 ring hari ay hindi basta political kings. Ito'y magkahalong religious and political power mixed together. At ito ay nasa mga namumuno lamang sa Vatican City. A city within the city of Rome. So, konektado, a city within a city, ang babae, ang Rome, nakaupo sa hayop. So, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang sinasakyan ay naroon. Okay. Kaya hindi nasusunod. Verse 12, ating ituloy, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received not no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the praise. So, in between ng 11 at 12, sa ating current time, masasabi natin, magkahiwalay ito. Hindi pa natin nakikita ang 10 horns. Pero ang ikawalong ulo, ay naririnig na. At pwede natin sabihin, ang espiritu ng hayop ay nakaapon. Okay? Ang espiritu ng hayop ay nakaapon. Pero ang kanyang panahon para maghari ay wala pa. At dahilan wala pa ang panahon para maghari at magpasamba ang hayop na katulad sa Diyos at hindi pa dumarating ang kanyang panahon dahil binigyan lamang siya ng takdang panahon, ang 10 haring ito na inilarawan sa 10 sungay ay wala pa sa eksena. Di pa natin nakikilala at di pa natin makikita kung sino-sino sila. It's hard to identify prophecy kung sino hanggat di pa dumarating ang kanyang panahon. Okay? Pero kung ating itutuloy ang pagbasa, sabi ng verse 13, these have one mind, and shall give their power and in strength unto the best. They shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. Kita ninyo? Kung kailan naroon si Jesus, naroon si Judas. Kung kailan lilitaw ang Antikristo, siya rin panahon ng pagbabalik ni Kristo. Inyong makikita yan dito sa Revelation 17:14. And these, the 10 kings and the best, and these shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called, chosen, and faithful. Verse 16, and the 10 horns which thou sawest upon the best, they shall hit the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Now, kung inyong titingnan ang verse 17, bumalik kayo sa Revelation 17 verse 1, the judgment of the great whore. Diba? Ang sabi doon, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot. At ano ang magiging judgment ng bantog na patutot? Gagamitin ng Diyos ang 10 mga sulay sa isang panahon kasama ng hayop.
Okay, ito yung isang bagay na totoong medyo kakilakilabot rito sa puntong ito dahil isa sa mga papa, nakalimutan ko ang kanyang pangalan, I think Pope John the 23rd, kung tayo nagkakamali, 26, samantalang nakaupo sa kanyang upuan at na idlip ng bagyat, nagpapanya, nagkaroon siya ng pangitain patungkol sa mga papa na darating dalas po. Dahilan sa kasalukuyan, hanggang sa kasalukuyan, lahat ng mga kinikilalang papa ng Roman Catholic Church nasa 266 na. At naniwala sila the first Pope of Rome of Catholic Church ay si Pedro, na apostol. So mula kay Pedro hanggang kay St. Francis, ngayon kay Pope Francis ay 266. So alin doon sa 266 ang Antikristo? Pakarami na isa lang yun. Pero ang dami nila. Pero doon sa vision na yun, habang nakaidlip ang papang ito, ay nakita niya ang huling papa sa Roma. Iiwan ang Roma at yayapakan niya ang mga buto ng naunang papas. Meaning, darating ang panahon, ang pinakasentro ng kapangyarihan ng Papa ay hindi na ang Vatican City o kaya ang Rome. Bakit hindi na? Kasi at present time, makikita natin ang malakas na pwersa sa Papang yun ay ang religious power. Bagamat makikita natin sumisingit unti-unti at bumabalik na kaka-recover ang political power nilang temporal power, pero mas nakapront ang religious power. But someday, mawawala ang religious power, mahihina at ang political power ang lalakas at magiging influential. At sa panahon yan, ang Antikristo, pati ang 10 haring ito, pati mismo ang City of Rome, ang the Vatican, ang the Catholic religion, sila mismo ang wawasak. That will give the judgment of the Great War. At yun ang pinapakita sa vision, sa Revelation chapter 7. Kung alam lang natin, mula sa pag-upo ng kasalukuyang Papa, maraming mga protocol sa Vatican, sa Roma, mga sistema ay nabago. Sa ilang mga videos na aking napanood, maraming mga pare, bishop, cardinal, ang unti-unti nang nagbago sa mga paniniwala at pananaw. At ang direksyon na tinutungo ng Roman Catholic religion ngayon, nangangamba sila dahil sa mga pagbabago ng mga sistema, paniniwala, mga aral. At ang ilan ay lumalabas sa isa-isa. Dahil lang sa kanilang nakikita. That's the reason, ang Revelation chapter 18 verse 4 ay mayroong sigaw na mula sa langit, ang anghel na nanaog, "Come out of here, my people," para hindi kayo maramay sa kanyang parusa. So, ang thin horse ay ating makikita sa pagpapatuloy, sabi rito sa verse 16, "And the thin horse which thou sawest upon the best, they shall hit the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. For God hath put in their hearts to fulfill His will, and to agree, and give their kingdom unto the best, until the words of God shall be fulfilled." Mga kapatid, ito yung isang bagay na napakaganda kapag ating nalaman ang katotohanan. God is still in control in every situation. Ang kaaway ay walang magagawang anuman kung hindi papahintulutan ng Panginoon. Kung paano hindi nagalaw ng kaaway ang buhay ni Job, dahil hindi siya pinayagan ng Panginoon. Bagamat ang kaaway ay hulog sa lupa at may malaking galit sa mga nananahan sa lupa, hindi ito ipapahintulot ng Diyos hanggat hindi dumarating ang tamang panahon
at hindi rin ito magluluwa. God is in control of every situation. Ganun kabuti ang ating Panginoon Diyos. Ganun ang kanyang kapangyarihan, ganun kalaki at ganun siya kalakila, kontrolado niya ang lahat. Nahirapan lang siyang kontrolin yung mga ayaw makasakop sa kanya. Ayaw na nawala sa kanya. Dahil ang gusto niyang maglingkod tayo na minamahal natin siya. Gusto niyang maglingkod tayo na naniniwala sa kanya. At tuloy pwedeng gamitan tayo ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. At ginagawa ito ng Diyos sa ilang individual na mga tinatawag ilusisiglan at susundo sa kanya. Kagaya kay Apostol Pablo sa ganang patong ng Damascus. Hindi na siya makatabas, hindi na makatakbo. Kaya ang kanyang paglalarawan, mahirap sumipa sa mga matutulis. So ito'y ginagawa ng Diyos, ang kanyang ipapakita ang kanyang kapangyarihan sa isang sisiglang na pilit. Pero nalulubog siya at nasisiyang makita tayo, naglilingkod, sumusunod, dahil na nananampalataya at nagmamahal sa kanya. Dahil tayo naniniwala sa kanya. Yan ang kanyang hinahanap sa atin. So ating makikita, kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Na ipinapakita rito sa Revelation 17, mula sa verse 12, 13, 14, 16, 17, ang isang panahon. At ang panahon na tinutukoy nito ay ating makikita sa Revelation chapter 13. So dito ngayon, papasok tayo sa Revelation chapter 13. Yun yung tinatawag na 1 hour with the best. Isang oras kasama ng hayop. Isang oras na itinakda. Kaya kung titingnan natin ang Revelation chapter 13 verse 1, bagamat nakaahon na ang hayop na ito mula sa kalaliman, bagamat narito na ang ikawalo na siya ring ikapito, na gaya ng binasa natin sa Revelation 17 verse 11, pero ang pag-exercise ng kanyang power ay wala pa. Sapagkat mayroon pang iniantay na tamang panahon. At ang sabi rito sa Revelation 13 verse 1, and I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. And upon his horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. Kung inyong titignan, ang verse 1 ng chapter 13, ang mga kulunga ay nasa mga sulat. Ito yung tinutukoy sa Revelation 17, verse 13-14, na sila'y tatanggap ng kapangyarihan, kapamahalaan ng pagiging hari, isang oras kasama ng hari. So yung oras na yon, isang oras na yon, ay tumutukoy sa panahong itinakda ng Diyos. Ang hayop at ang 10 hari ay magkakasama, magkakatuwang allied forces sa loob ng 3 taon at kalahati. May impluwensya, makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Describe sa verse 2 ang hayop. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. So ipinakita yung mga katangian at ugali na pinagsama-sama na naroon sa huling kapangyarihang iiral sa ibabaw ng lupa. At ang espiritu ito ng hayop ay ating makikita hindi magmamanifest sa ibabaw ng lupa hanggat hindi nangyayari ang huling bahagi ng verse 2. And the dragon gave him his power and he set in great authority. Sino magbibigay ng kapangyarihan, kapamahalaan sa hayop? Ang dragon. So, kung inyong titingnan ang verse 2, ito'y magkukunik sa atin
sa Revelation 12 verse 7, and there was war in heaven. Okay? May labanan sa langit. Si Lucifer, si Satanas, at si Michael, the Archangel. Natalo si Satanas kasama kanyang mga anghel at inihulog sa lupa. Verse 14, na siya inihulog sa lupa, may malaking galit ang Diablo dahil alam niya, mayroon na lamang siya short time. Now, kung inyo makikita ang short time at ang short space sa Revelation 17, verse 11, ay parehas na panahon. Na saan ang Diablo, bibigyan niya ng kapangyarihan ang hayop. At siya'y upo na may malaking kapamahalaan. Now, verse 3, and I saw one of his head as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the best. Nakita ko, ang isa sa kanyang mga ulo na nasugatan ng waring ikaw mamatay, ngunit muling nabuhay o gumaling, at ang buong mundo ay nang kinalas sa kanilang pagkamasid o pagtingin nila sa akin. Now, kung ating titingnan, binanggit rito ang total recovery ng kapangyarihan ng hayop nang bigyan na siya ng kapamahalaan ng Pedro. Okay, the wounded head was completely healed. Kung anong pwersa, anong kapangyarihan mayroon ang mga papa bago ang taong 1878, wala pa tayo doon. Kaya hindi natin alam, liban tayo magbasa ng mga history. At saka lamang natin maintindihan anong klase ng temporal power mayroon ang mga papa noon. Hindi lamang as a religious leader, ngunit may kapangyarihan sila higit pa sa mga hari, sa mga dope principle. At yung kapangyarihan na yun noon ay babalik sa huling mga araw. Anong gawain ng mga papa noon? Kaya nilang magpabagsak ng hari at magbangon ng isang kapalit na hari. Kaya nilang gawin yon noon. At muling gagawin niya sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa 10 hari. So, inyo makikita kung anong klaseng kapangyarihan to. Kayang magbigay ng kapamahalaan o kapangyarihan sa mga political leaders. Kayang mag-alis, kayang mag-install. Grabing kapangyarihan. At yung ganong klaseng kapangyarihan, di pa natin nakikita sa kasalukuyan. Ang tanging ipinakita lamang sa panahon ni Pope John Paul II, gaya ng aking nang nabanggit noon, ay pinalaya ang pulan mula sa Komunist. Ang Russia, ang Soviet Union, pinabagsak kung kaya't naging Russia na lamang. Ang Berlin Wall na naghiwalay sa East and West Germany ay nawala during the time ng panahon ni Pope John Paul II. Pero ang hindi pa natin nakita ay yun, mga presidente, prime minister, tanggalin ang papa ngayon at maglagay ng iba. Ito yung mangyayari ka lamang. Kapag lubusang gumaling ang isa sa mga ulo na waring na sukatan at kakamatay. Actually, kapag ating tingnan to literally, sa 7 mga papa at ito ngayong ikawalo, ilan sa kanila ay talagang 50-50. Diba? Pope John Paul II at itong si Pope Francis ay mga pa rin yan. Naging serious na kanilang buhay. Maging bantok sila dahil sa pagpapatawad sa mga assassino. Alam niyo ba na ang isang papa na bumisita rito sa Pilipinas, hindi ko si Pope John Paul, mayroon pa isa, ay mayroong history na hindi na-publish na pagbaba niya sa airport ay mayroong isang taong sumalubong sa kanya at sinaksak ang papang kung nasugatan dito sa kanyang dibdib. Pero hindi na ito pinanita. Masasabi ko na talaga
pinag-uusapan ang sugat at literally, ilan sa kanila ng mga papa ay nakaranas ng halos magbingit sa kalumang buhay. Pero ang pinag-usapan dito, hindi ang physical buhay, kundi ang patuloy. So kung ating ipagpapatuloy, ang karugtong ng Revelation chapter 17, verse 12, 13, 14, 16, 17, ang pinakamalinaw at kabuuan ay ating makikita sa chapter 13. At dito ay pinakita kung gaano katagal. Verse 3, and I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast. And they worshipped the dragon, which gave power unto the beast. And they worshipped the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. Now, tandaan natin, another keywords na ating makikita to identify the Antichrist ay ang salitang worship na naroon sa 2 Thessalonians chapter 2 na ating binasa kaganina, na siya'y magpapasamba katulad sa Diyos. Pero at present time, hindi natin nakikita yan. Bagamat mayroong humahalik sa kamay, sa singsing, may humahalik sa paa, pero hindi pa talaga yun. Dahil sa ngayon, minsan yung papa siya pag humahalik sa paa ng iba, siya pag naguhugas ng paa ng iba, kaya humahanga sa kanya. So wala pa ang ganong klaseng kapangyarihan ng pagsamba na ito'y ititimang sa huling mga araw. Ang verse 5 ng Revelation 13 ay nagsasabi, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him continue for 3 months. So magpapatuloy siya sa loob ng 42 months. Ang ibinigay sa kanya ng panahon ay limitado lang 3 months. Mga kapatid, pasalamat kayo sa mahabang panahon para ating paglingkuran ng Panginoon. Ano kaya ang ating gagawin kung mayroon lamang tayong 5 taon para paglingkuran ng Panginoon? Paano natin ito gagawin? Ano kaya kung sabihin natin, bigyan tayo ng 1 taon para paglingkuran ng Panginoon? Ano ang ating gagawin? Paano natin gagawin ito? Ang panahon ay tinaglaan sa atin. Can you imagine? Limitado lamang ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng 3 taon kalahati, 42 months, kinakailangan umiral at gawin ang lahat na pwede niyang gawin. Kaya ang kanyang kapangyarihan ay kanyang gagawin. Alaala ko ang ating Panginoong Jesus. Mayroon lang rin siya mga 3 taon mahigit ng kanyang ministry. Wala siyang sinayang na oras sa sana. Sabi niya, samantalang araw pa ay dapat kong gawin ang kalooban niyo ng sususan. Alam niyo, ganun kahalaga ito. Kapag kayo ay may alam at halimbawa pumasok kayo sa business at isang pangkontrata at mayroong tinatawag na project na mayroong due date, baka hindi mo natapos sa takdang panahon ng iyong project, ang ilan roon ay mayroong tinatawag na penalty. Babayaran mo ang nagpapatrabaho sa iyo kapag hindi natapos. Kaya bibihira yung mga umapasok sa ganung kontrata. Yung project may due date at may penalty kapag hindi natapos. Kalimitan ng pumapasok roon sa ganung transaksyon, mahal maningil. Pangalawa, bihasang-bihasa sila, sanay na sa trabaho, at alam nilang kaya nilang tapusin sa loob ng itinakdang. Pero kung tayo ay papasok sa ganung transaksyon at hindi tayo bihasa, at kulang ng idea, karanasan, huwag mo nalang pasukin. Kahit ukiran ka pa ng dubling halaga ng kabayaran, baka di mo matapos,
magbabayad ka pa, lugi ka. Gusto ko lang isipin natin na ang ating buhay paglilingkod at panahon ibinigay ng Diyos sa atin ay may tubig at mayroong penalty. Sino nakakalam niya? Walang penalty. Ang Diyos ay Diyos ng paibig, mayroon. Kung anong ating ginagawa, magsusulit tayo. Okay? Lahat tayo ng mga mananampalataya sa araw ng paghukom ni Kristo, magsusulit tayo. Paano natin ginagamit ang panahon natin sa ibabaw ng lupa bilang mga Kristiyano, bilang nakakalam sa kalooban ng Diyos? Paano tayo nabubuhay at paano natin pinairal ang ating mga damdamin at kaisipan? Lihim man ito at di hayag kanino man, pero magsusulit tayo sa araw nito. Pagdating ng Judith, takdang panahon. Kaya bago dumating ang takdang panahon, gamitin natin ng tama ang nalalaging mga araw sa buhay natin. Ano yun? Gawin yung kalooban ng Diyos, siguraduhin natin na nagagawa natin hindi ang gusto natin. At ikalawa, siguraduhin natin na malinis ang ating tagdaman ng kaisipan at wala tayong mga pananampalataya sa atin. Dahilan, magsusulit. Mayroong tinatawag na days of atonement pagdating ng araw na. So lahat tayo, of course. Hindi lang kayo, hindi kami na mananangaral lahat tayo. Dapat natin siyasatin at tingnan ang ating mga paraan ng pamumuhay habang may panahon. So balik tayo sa Revelation chapter 13. Sapagkat ang hayop na binigyan ng malaking kapamalaan ng dragon ay binigyan lamang siya ng 42 buwan at siya ay magsasalita ng malalaking pamumusong. At sabi rito sa verse 6, and he opened his mouth in blasphemy against God. So this is the Antichrist. Laban sa Diyos. Mangungusap siya ng pamumusong laban sa Diyos. To blaspheme His name and His tabernacle and them that dwell in heaven. So, sa ngayon, di pa natin nakikita ang bagay nito. Sapagkat ang verse 6 na ito, na ibubukan niya ang kanyang bibig at mangungusap ng malaking pamumusong laban sa Diyos, pati ang tabernakulo, pangalan ng Diyos, at ang mananahan sa lupa. It is during the last reign of years, sa Great Tribulation, sa loob ng 42 months. Verse 7, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. Binigyan siya ng kapamalaang makipaglaban sa mga banal. At ito yung hindi magandang sumunod ng pangungusap ang to overcome them. Gagapiin ng Antikristo ang mga banal. So, sino ang mga banal nito na magagapi at matatalo ng Antikristo? Hindi ito ang bride. Ang bride ay naka-disdain to be an overcomer. Pero sino sila? Ito yung mga Holy Scripture. Ang mga iwan na mananampalataya sa kakilatan. Mga kapatid, gusto kong sabihin. Ngayon na nanalangin tayo, nagpapasting tayo, in-exercise natin ating pananampalataya at tayo ang pinagpapala at nagiging mananampalataya. Pero sa panahon ng Great Tribulation, manalangin man tayo, umiyak man tayo, mag-fasting man tayo, walang pananagumpay roon, liban ang mamatay. Kamatayan ang paraan ng pagkakabuntay sa Tribulation. Ngayon, ang mga mananampalataya ayaw mamatay. Ayaw nilang naghihirap, baka sila'y magutom, magkasakit at mamatay. Kinakatakutan ng mga mananampalataya ngayon
ang mamatay physically. Pero kung ganun tayo ka-concern sa ating physical life at napabayaan natin yung spiritual life, baka maging dahilan yun para ang sinuman sa atin ay maiwan sa tribulation. Lahat ng mananampalataya na maiwan sa panahon ng tribulation, walang ibang survival na paraan doon, kundi actually, ilang mga churches ngayon at ilang mananampalataya, bumibili na sila at nag-invest ng mga investment sa mga wilderness, bulubundokong lugar. At nagbuhukay na sila at gumagawa ng mga underground bunkers. At sila ay nagre-raise ng fund ngayon, certain amounts, at namimili na sila at may mga sistema sila ng pag-preserve ng pagkain na tatagal sa loob ng ilang taon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil alam nila na sila ay dadaan sa tribulation. Can you imagine? Dahilan ng mga mananampalatayang ito, naniniwala sila na sila ay madadatnan ng dakilang kahirapan at sila ay mabubuhay sa panahon ng dakilang kahirapan. Bago pa dumating ang dakilang kahirapan, naghahanda na sila. Kumusta naman tayo? Naniniwala tayo sa pag-abaw. Anong paghahandaan? Anong klaseng preparation ang ating ginagawa? Dahil ang bawat isa na naniniwala patungkol sa isang bagay ay gumagawa ng tulirang bagay. That's the reason ng generation ni Noah, lahat sila ay nalipol, namatay sa baha. Dahil hindi sila naniniwala sa panangaral ng Diyos. At dahil sila ay hindi naniniwala, pinagtatawanan si Noah, at ang pagtatawa ay tanda ng di paniniwala, senyalis ng di paniniwala. At anong nangyari? Hindi sila naganda. Hindi sumakay sa arka. Nalipol sila lahat. Si Noah at ang pamilya dahil naniwala kasi bago pang baha ay mayroon ng instruction ng Diyos ng paghahanda. So makikita natin ang paghahanda ay napakalagang bagay patungkol sa isang panahon ay pinapakita. So ulitin ko, ang Revelation chapter 13 ay pinapakita rito ang isang panahon kapag ang espiritu ng hayop na ito ay lubusan ng binigyan ng kalayaan at kapangyarihan, at ang tao na tinatawag na hayop at Antikristo ay binigyan na rin ng kapamahalaan, kahit ang mga banal ay magagawa ng lipunan. Sa panahon yun, sa loob ng 42 taon, o 42 buwan. Nasabi dito sa pagpapatuloy, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. That's the reason ating kapatid Barbalhan ay malipot niyang sabihin, kung iniisip ng sino man na ang komunista ay mananakop sa buong mundo, sabi niya, walang hula na gano'n ang Biblia. At lagi niyang binabanggit, it's Roman Catholicism religion that will control the whole world. So, paano paraan? It is true, the Antichrist. Pinakita rito. Magpapatuloy siya sa loob ng 2 buwan, at ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya sa lahat ng mga tao, wika at mga bansa.
Then verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. So, makikita natin ang keywords ay worship. Magdedemand siya ng worship. The Antichrist, the man of sin, the son of perdition, na binabanggit na apostol, magdedemand siya ng worship. Ang Diyos, binibigyan na tayo ng laya para sa siya. Kini-imagine ko ang Diyos magdedemand sa atin ng worship. Ano magyayari sa atin? Kaya ba natin ibigay ang bagay na sabi natin hihingin ng Diyos sa atin, i-require ng Diyos sa atin? Pero ang Antikristo, pagdating niya sa panahon yun, sa 3 taon at kalahati, lahat ng nananahan sa lupa ay kasasampuin sa Kanya. At sabi rito, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So yung mga sasamba ay wala sa aklat ng Cordero ng Diyos ng buhay at kawapangan. Pagka hindi ka sumamba, parang sa panahon ni Nabucodonosor. Diba? Yung larawang pinatayo niya, lahat ng mga musician, inipon niya, pinatugtog ang lahat ng instrumento, at nagbigay ng order. Worship my God. Pero sa Great Revelation, it's not an idol. Hindi rebulto, hindi imahe, tao. Ang magdidimang ng kasama. Sambahin ninyo. Pero lahat na hindi sasamba, pakasama. Tanda natin, yung rebulto lang na hindi sinamba ni Sidrak Misa at dito, ihahagi sila sa puno ng apoy na pinag-initin sa atin. Aring nila sa atin ay mag-isip, ano na makapangyarihan ng Diyos? Siguro maulit yung nangyari sa panahon ni Sidrak Misa Abednego sa Great Revelation. Hindi. Dahil nang nakasulat rito, kamatayan ang paraan ng pagkakagumpay ng mga Kristo. Ibibigay sila sa hayop. Mananaig ang hayop sa hayop. Bigyan natin ang pansin ng verse 9. If any man have an ear, let him hear. Lahat ng may pakinig ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. If any man have an ear, let him hear. Verse 10, he that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Pansinin ninyo yung pananampalataya at pagtitiis ay magkaiba sa kanila. Bakit? Kinakailangan mo ng pananampalataya para harapin ang kamatayan. Bakit pagtitiis? Dahil may pagpapahirap sa buhay. That's right. Okay lang kung baril lang, iron scratch, saglit lang. Pero kung ating titignan, sa panahon ng Dark Ages, kapuri ng pagpapahirap sa ilan. Tinatali ang dalawang kamay, inibukas ang bibig. Pagka hindi ka nagsabi at umami kung sino yung mga kasamahan, bubuhusan ka ng tubig. Hanggang sa lumakirap ng siya. Hanggang sa pumutok ng siya dahil sa sobrang tubig. Iba't ibang uri ng parusa. Hindi natin mapapanggit kung lahat. Yung iba ay pinapalo unti-unti. Yung iba ay binibitin na nakatuwag.
unti-unting pagpapahirap hanggang sa namatay. That's the reason the word patience ay nariyan. At the same time, ang ganitong persecution sa mga Police Virgin ay tatagal ng 3.5 years. Kaya kapag mayroong super typhoon na dumaraan, diba? At malaki ang mga kasiraan, pagkawasak. Minsan, kapag delay yung mga supplies at mabagal ang restoration, minsan ang mga tao wala ng pagtitiis. Naubusan ng pagtitiis. At halos di makasurvive sa loob lamang ng ilang linggo, buwan. Isipin ninyo ang 3.5 years. No man can sell or buy. Palagay ko, ang pinakamahirap ko, kung hindi ka man i-persecute, ang unti-unti mong maramdaman ang kamatayan sa pamagitan ng ito. So atin lang ipinipinta ang senaryo sa tribulation. Sa panahon darating, hindi ko inilalarawan ang ganitong malarawan para gumawa tayo ng hakbangan ng paghanda. Ipinapakita lamang natin ang timeline ng tribulation. At dahilan ng ikawalong ulo na siyang ikapito ay narito na. Narito tayo sa season ng pagpapagod. Ganun kay clear ang phone na ang tribulation. Ang Revelation chapter 13 verse 11 ay pinakita ang ibang hayop na umahang mula sa lupa. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Naalala ko, sabi natin kapatid Bergan, hindi ito kordero, kagaya lang ng kordero. At ang hayop na may sungay na kagaya ng kordero ay ang American buffalo. Sila sa inyo nakakita ng American buffalo. Tingnan ninyo yung sungay ng American buffalo, parang tupa. Ang hayop na ito na bumangon mula sa lupa ay dilit iba ang lupain ng Amerika, ang bansang Amerika na saan na-establish sa isang kapangyarihan na nagpasimula in God with us. Kaya ang description dito, parang kordero, pero nagsasalita na kagaya ng kordero. Kung ating titingnan ngayon, ang kapangyarihan at pwersa ng Amerika ay fit na fit sa Bible prophecy. Kung namamangha at mamamangha ang mga tao sa buong lupa dahilan sa hayop, ito rin ay mayroon ding pamamangha ang mga tao sa ikalawang hayop na umahon mula sa lupa. Sabi rito sa verse 12, and he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that he should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should put speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So ang ikalawang hayop, ang siyang nagpagawa ng larawan ng hayop
at nagbigay ng utos. So ngayon, ang ating pag-usapan, kapag pinag-usapan ang issue about the New World Order, hindi lamang ito isang uri ng kapangyarihan na matagal nang pinaplano noon, which I do believe, the New World Order is a system of government na nakadesign para sa Antikristo. So, balik, kung ating tingnan ng banal na kasulatan ng Revelation chapter 13, makikita natin ang rule ng Amerika. Ang Amerika na binansagan na tanging bansa sa buong mundo sa isang gawain na kung tawagin ay international police. Ang Amerika, binansagan ng international police. Pero kung inyong titingnan at ating tingnan, kapag may ilang mga lugar na kailangan ng mga ayusin at iba pa, sino ang naroon? Amerika. Tingnan ninyo sa Korea, Iran, sa presenteng panahon, diba? Ang ginawa ng Amerika sa Iran, Syria. Pag-usapan pa natin ang ilan, talagang ginagawa pa na nila ang pagiging international police. Isang uri ng kapangyarihan at first. Pero, mag-ingat tayo. Dahil pinakita sa Book of Revelation, chapter 13, na ang ikalawang hayop na dilit iba ang Amerika, ang United States, sila rin ang magpipwersa sa mga tao na tumanggap ng tanda sa kanang kamay sa loob ng bilang ng pangalan ng hayop. So, makikita natin ang tandem, ang teamwork ng dalawang hayop. Dalawang kapangyarihan. So kung ating titingnan, anong mayroon sa panahon ng Great Tribulation, ang hayop, ang 10 sungay, at ang ikalawang hayop na umahon mula sa lupa. It's a combined power na mayroon sa bahay. Palagay ko, hindi pa ito sa panahon ni Trump. Sapagkat si Trump ay nag-provinsya ng mga Christian. Naging malaking blessing sa mga Kristiyano sa Amerika ang pagkakaupo ng Trump. But what if, kung manalo man si Trump sa darating na eleksyon ngayon, gaya ng inihula sa buwan ng November, mayroon lamang siyang 2 years. Pero ang 2024, pagkatapos ng kanyang second term, who will be the next president ng Amerika? So, ating tingnan ang senaryo ito. Anong mayroon sa panahon darating? Sabi ng Revelation 13 verse 16, and he, referring to the second beast mula sa lupa ng mahon, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bound, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark of the name of the beast, or the number of his name. So mayroong pagpipwersa, may sa pilitan na pagsunod. Mga kapatid, mabuti nga ngayon, di tayo pinipilit sumunod sa ating Panginoon. Malaya ang sino man ay may ibig, sabi niya, pumarito sa akin. Sino man ang nauuhaw ay pumarito sa akin at aking painumin ng tubig ng buhay. At ang lahat na tumatanggi sa offer nito, one day, wala silang magagawa kung di ma-comply. Mayroon sa pilitang pagsunod sa pagkakaroon ng buhay sa ibabaw. Ngayon, malaya tayo manalangin. Once a day, twice a day, 3 times a day, wala sa magkakaroon. Pero tayo lang. Pero pagdating ng panahon, lahat ay tungkol sa
Panginoon siya. Alam ko sa mga may bahay na narito, hindi kayo masaya na kinukumpulsari kayo, pinipilit kayo ng inyong mga asawang lalaki na bigman sa inyo ng mga bagay na dapat ninyong gawin sa inyo. Sa loob ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, mapapagod kayo. Dahil masarap maglingkod na sinusunod ang kalayaan. May puso. Hindi masarap maglingkod na napipilitan. That's the reason, under the law, walang inaring ganapin sa inyo. Dahil ang law ay compulsory. Hindi ka malaya. Kinakailangan mong ibigay ang hiningi ng kautusan. Masaya ka man o hindi, mabigat man o magaan, wala kang magkagawa kung isundin ang kautusan. Pero kung mahal mo ang Panginoon, diba? Malaya kang gawin. Ano man ang iyong kapalaran. Kaya mag-isip-isip tayo mo. Kung hindi natin ibigay na may kalayaan para sa Panginoon, baka sa tribulation at ang huwag awang mangyari. Hindi yun yung ating nais at alangin kanina. Pero sa great tribulation, ang lahat ng tao ay focus. Ngayon, malaya kang makapamili, malaya kang bumili sa tindahan, malaya kang mamili. Pero pagdating ng panahon yun, hindi ka nang malaya. Sa ilang bansa na lamang yun. Sa ibang mga bansa, dati, mayroon silang mga gas station na wala ng mga crew. Ikaw na bahala mag-operate. Magkarga ka, itulog mo na lamang sa machine ng bayad mo, aandar ang motor ng pump. Pero ang ilang mga bansa ngayon, hindi makapagkarga yung ilang mga may-ari ng sasakyan kasi wala silang mga car. Marami silang pera sa bulsa, pero hindi nila makapagod. Hindi imagine wala kang laya. Kahit mayroon ka, di ka malaya gamitin kung ano mayroon ka. There will be a system that will control the world. At ang sistemang yan ay mayroon ng dry run sa ating posibleng tayo. Nagsisimula na. Inihanda ang mga bansa, inihanda ang mga tao. At ang tawag riyan, magandang pakinggan, modernization. Ang gandang pakinggan, no? Modernization. But it is a trap. It's a preparation, it's a dry run for a world system, world power, new world order. At ito ay nasa malaki tinawala. Now, nagsimula tayo kaganina sa hayop na may 7 ulo, 10 sungay. That is a system of power and government na kakaiba sa mga political power. At tanging ang Rome lamang, ang Vatican, ang mga papa ang mayroon nun at walang ibang mga hari, prinsipe, mga dote sa bawang lupa na nagtataglay ng pangkatuloy. Yan ating nakita sa Revelation chapter 17 na ang spirito ng hayop ay nanggaling sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. Pero yung ika-8 ulo na siyang ikapito, ika-8 hari na siyang ikapito rin, ay hindi ito sistema ng pamumuno at kapangyarihan at hindi rin ito espiritu, ito ang tao. Ang tanong sa hapon ito, narito na ba ang tao? Na sinabi ni Apostol Pablo, hindi darating ang Panginoon, hindi magaganap ang ating pagsasama-sama hanggat hindi nahayag ang tao. The question is, narito na ba siya? Kung siya'y narito na, magaganap na
ang ating kasama-sama sa Panginoon, magaganap na paparito ng Panginoon. At ang last verse na ating babasahin sa Revelation 13:18, here is wisdom. Let him that have understanding. Ito yung napakaganda sa Book of Revelation, yung mga keyword. Sa Revelation 17, sabi roon, ang kaisipan na may karunungan. Ito sa chapter 13 verse 18, hinahanap rin ang may karunungan. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the best, for it is the number of a man. And his number is 600, 6. Yung kilala na number 666. Kaya yung iba nadaya at sabi nila, alam mo ba na ang kayamanan ni Haring Solomon sa loob ng isang taon mula sa offer ng timpangin ay 666 talents of gold. Ano mo kinalaman ng mga gintong yun sa Antikristo? Porque ba parehas ang bilang na 666 at sasabihin na ang Antikristo naroon na sa panahon ni Haring Solomon? No. Although ang Biblia ay meron mga magkakaparihas ng number, bilang o kakaparihas na keywords, hindi lahat ay tumutukoy sa isang bagay. Pero sa hapon ito ay ating tinignan, napaka-specific ng keyword mula kay Pablo at ang Book of Revelation. Ina-identify ang taong yun sa pamagitan ng keywords na salitang worship, perdition. Para makita natin sino ang taong yun, saan siya nagmugla, saan siya nilitaw, at kailan. Kaya muli mga kapatid, ang tanong, narito na ba ang taong yun? Hindi lamang basta espiritu, sapagkat imposible na ang espiritu narito, wala yung tao. Saan titira yung espiritu? Naintindihan ninyo ko, hindi pwedeng maunang umahon ang espiritu sa kalaliman at mag-aantay sa tao sa kanyang paglitaw. Imposible yun. Nauna ang katawan bago ang espiritu. Hindi naman ng bawat isa sa atin, ang ating mga human spirit ay nangangailangan ng katawan at nang mailuwal ang katawan, patahan ng espiritu, ang tata ay siska, wow! Wow! Iyak siya. Ito yung tanda na may buhay na pumasok sa katawan. So, nag-aantay ng katawan. So, kung wala pa yung katawan, wala pa yung spirito. Pero kung nariyan na ang katawan yun, ang tayo na tao, ang espiritu ng tao, ay ang espiritu ng hayop ay umako. Pero ang kanyang kapangyarihan ay wala. That's the reason kung ating titingnan at mag-observe tayo, lahat ng gusto natin makita ngayon ay wala pa. Pero kung kilala natin at hayag na sa atin kung sino ang taong makasalanan, ang anak ng kapamakan, pwede natin sabihin, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi siya babalik, hindi magaganap ang ating pagsasama-sama sa Panginoon, pagsalubong sa Panginoon, hanggat hindi nakikita ang Panginoon. Handa na ba kayo, mga? It won't be long. Pagamat alam natin gaano mga kalasi kapag babalik yung Panginoon, lahat ang pwede natin gawin na lahat ng ito. Paghahanda sa ating mga buhay, lahat ng ating dapat gawin sa paglilingkod sa Panginoon, huwag natin kalimutan. Maring nila sa inyo yung sabi, Pastor, huwag na tayo magpaayos, nag-ayos ang bahay. That's good. Malapit nang bumalik ang Panginoon. That's good.
Pero sa amin naman ilalagay at imbis ang pera ninyo. At ang lesson yung may sabi, baka maiwan anak ko, hindi ba talaga gusto mo? Baka yung asawa ko hindi makasama. Magdududa ba kayo? Meron pa sa atin naghahanda sa mga maiiwan. Ang ating asawa, ang ating mga sa buhay, ang makasama natin sa pagpapalito. At kung mayroong paraan na pwede natin gawin na manalangin yung ibig sa Panginoon, even at the last minute before the door will be closed, bakit hindi natin gawin? Huwag lang natin sabihin sa ating sarili, siguro certain seats na. Kaya kapag sinabi natin certain seats na, nilapaan natin sila. At kapag ganun ang nasa puso-isip natin, wala na tayong effort na gagawin. Hindi na tayo niluhod at nananalangin. Hindi na tayo mag-ayun para sa kanila. Hindi na tayo bibig. Hindi na natin hanapin ang mukha ng Panginoon para sa ating mga kasama. Dahilan sa ating mga kaisipan at ang mindset na tayo, hindi sila mga anak. At yun ang nakakalungkot. At yun ang nakakalungkot kung ang mga Kristiyano ngayon ay titingin sa kanilang kapaligiran, sa kanilang mga kaibigan at mga kapitbahay, at kanilang sasabihin, mga serpensito. Hindi sila mga kasi. Sino sa atin nakakaanak? Yun ba ang dahilan bakit di tayo nagsishare? Yun ba ang dahilan di tayo nagtitestify? Yun ba ang dahilan hindi natin sinasabi sa mga tao about the coming of our Lord Jesus Christ? Kapatid, kung mayroon tayong ganung mentality, kung mayroon tayong spirit ng loner at pag-isolate, magtatanong ko sa inyo, gusto mo bang ma-rapture na nagsusunod? Ikaw lang. Masaya kaya na nag-iisa ka sa araw mo? But there will be a group of people, the body of Christ, the bride of Christ. And no one knows. Wala sa ating nakakaalam. Kung wala na, kung nakawag ng lahat, kung mayroon ka. Pero one thing sure, hanggang narito ka pa, mayroon pagkakawag siya ng Panginoon. Yes! Sapagkat kung wala na, at lahat natawag na, ano pang ating pinapamalagi ito? Hanggang narito ka pa. Para saan? Ang ating paninirahan rito kung wala na ang Pilipinas, kung wala na katawag. Ha? So gaano kaikli ang panahon, gaano kalapit ang pagbabalik ng Panginoon? Ang taong hayop, ang Antikristo ay narito na. Ito ay nagpapatsya ng panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Na si Jesus ay narito, si Judas ay narito doon sa mga. Ang dalawang spirito nito na nag-manifest sa dalawang magkaibang tao ay muling makikita sa panahon ito ng pagparito ng pagpalain ng Diyos ang bawat sa atin. Dalangin ko na ang ating timeline sa Book of Revelation ay lalaw nakita natin at naging malinaw sa atin at ang mga keywords ay makatulong sa bawat isa sa atin. I hope na ito'y makatulong sa atin upang lalo pa natin makita ang panahon natin kinabubuhay. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin na ito ko yung mayahan sa pagtayo. Ating umitin ang isang awit pagkat tayo manalangin. When the roll is called up the other, I'll be back.
Paano natin malaman? Paano natin natiyak? Sino may sabi sa atin? Hindi kung sino man, hindi manggagawa. Hindi ang nanumang simbahan ng Iglesia. At hindi tayo nagbabakasakali sa ating sarili. All the evidence na kinakailangan para mapatunayan natin sa ating sarili ay mayroon tayo dapat. At mayroon tayong katiyakan. Mayroon tayong kasiguruhan. Sa araw na yon, sa panahon ng pagtawag, Hallelujah. ako ay naroon. Praise God. Amen. Thank the Lord. Bawat isa sa atin ay dapat mayroong ganong kasiguruhan. Samantalang mayroong pagkakanahon. Hallelujah. Hindi natin alam gaano pa katagal, ilang pa mga panahon, pero napakalapit. Napakalapit. Praise God. Isa sa ating iniisip. Mga ilang tulog na lang, pero hindi ko alam. Mga ilang buwan na lang, pero hindi ko rin alam. Mga ilang taon na lamang, hindi ko alam. Pero napakalapit. Pero isang sister na aking nakausap, nag-pedal confirmation her, sabi niya, nanalangin siya at nagtanong, Panginoon, patungkol sa kapanahunan ng pagpapay ko, gaano ka lang. At sabi niya, mayroong sagot ang Panginoon sa kanya, pero sabi niya, di ko pwede sa kanya. Pero sabi niya ng Panginoon, hindi tayo magsisake ng mandates, pero lahat ng ating pag-aaral at pagtingin sa mga kasulatan at ang mga pangyayari ay nagsasabi sa atin, kaalam tayo. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, pribileyo na ipinagkaloob niya sa atin, na tayo abutin ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kagandahan doon. Dahil wala tayong idea at wala tayong kaalaman patungkol sa bagay na ito. Thank God. At pagkatapos na tayo ipaligtas, pinatawad sa ating mga kasalanan, nabubuhay at gumagawa ng mga kanyang. At thank God for that sa itong mga pribileyo at pagkakataon na kanyang ipinakaloob sa bawat isa sa atin. So habang mayroong pang panahon, gawin natin ang gawain na iyong tumawag sa atin. Habang may panahon at napakaito. So may mga bagay tayo na dapat ipag-pray personally sa ating mga buhay. Dapat rin natin ilapit sa pananalangin ang mga gawain, ang mga gatulings, mga meetings. At ilan sa mga meetings na mayroon sa taong ito ay maaari kong bangkitin bago tayo manalangin para isama sa panalangin. Isang bagay na aking napansin sa taong ito ay hindi lamang dumarami ang mga takdang mga meeting, kundi mga invitation. At isama niyo rin sa panalangin dahil sa mga invitation, Diyos, ang kanyang guidance ay kailangan. Ang kanyang provision din naman ay kailangan. At samantalang mayroong pagpanahon, salamat sa Diyos sa biyaya at kalakasan ng kanyang kaloob. At mas mainam ang aking nadarama na physical condition na yung kaysa sa mga nakalipas na mga taon at buwan. Sa mga struggle na aking napagdaanan, hindi ko man nasasabing lahat sa aking mga mahal sa buhay, mga anak. Minsan ang ilan yung nababanggit ko sa aking may bahay. Ilang beses na aking ninais at dinalangin sa Panginoon na siya'y gumabay, pumatnubay at tulungan ako dahil gusto kong maglingkod sa Diyos na mayroong mabuting kalakasan. Ayaw kong maglingkod sa Diyos at gumawa sa kalaunan ng Panginoon na parang nasa condition ng survival o nahirapan at nabibigatan. May mga struggle na pinagdadaanan, pero by the grace of God,
At ang lakas na mayroon ngayon at mga panahon ay para sa Panginoon. Sama ninyo ko sa dalangin. Maraming mga tumatawag at nag-invite, pero lahat ng ito ay nasa kapasyan ng Panginoon. So bago tayo manalangin ay papaalam ko lang sa inyo ang Masbate Fellowship para inyong dalhin sa mga devotional prayer ninyo ngayong February 14 hanggang 16. Pananggaliti, February 21, 22. Buntokliti, April 9, 12. Baguio, sa tatay ni Pastor Baguio Umpad, sa Isla, May 1 hanggang sa 2. So the rest ng mga fellowship dito sa ating joint fellowship rito, ipa-finalize pa ang schedule at ang location ng venue ngayong March sa ating ipag-pray rin. At mayroon pang ilang mga churches sa lugar ng Lapu-Lapu sa Cebu na nag-invite, kinakailangan dalhin sa prayer. Lahat ng ito ay nakaplano this year at ang iba pang mga lugar na saan ay umaasa rin na madalaw at mabisita. Pero lahat ng ito ay nasa kalooban ng Panginoon. So, gamitin natin ang tamang panahon ng mayroon tayo at di natin sayangin ang bawat mga sandali. Alam ko na tayong lahat na narito ay hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong panahon sa gawain ng Panginoon para gawin ang kanyang kalooban. Sa katotohanan, marami tayong panahon na nasasama. May mga oras na lumilipas sa maghapon sa mga bagay na walang katuturan at hindi natin nagagamit para sa Panginoon. At kung tayo ay magiging honest sa hapon ito, maraming magtataas ng kanyang kamay, kanilang kamay at magsasabi ko po yung Panginoon. Hindi talaga sa wala akong panahon, kundi hindi ko alam paano gamitin ng tama ang mga oras. May mga oras at sandali na nasasama. Ang mga oras at sandali na nasasayang ay pwede natin gawin para sa kanyang karan, gamitin para sa kanyang kalooban. Pero yung mga oras na yon ay nagagamit para sa ating sariling kalooban. At huwag natin kalimutan na paraan ng pagtukso ng kaaway sa mga anak ng Diyos ay tinapara. Buhat sa pasimula hanggang sa kasalukuyan. Kung atin lamang aaminin ang bagay nito, isa sa paraan ng kaaway ay yung tinatawag na last of the eye. Nauubos ang ating oras sa maghapon sa mga bagay na tinitingnan natin, pinapanood natin, binabasa natin sa social media. At nakukonsume natin ang mga oras at nasasama. Kung nagamit lamang sana natin ang tamang mga oras na yon sa pagluhod at pananalangin at pagbabasa sa Bible. Kung nagamit lamang natin ang oras na yon sa pagsishare, sa paglabas, at sabihin sa mga tao, Jesus is coming. Ang isang suliranin na mayroon ng mga Kristiyano ngayon sa ating panahon ay time management. Paano i-manage ang kanilang oras? Suliranin ito hindi lamang ng mga kabataan. Suliranin ito ng mga tatay at mga nanay, mga magulang at kabataan sa kasalukuyan. Bago tayo umuwi sa hapong ito, bago natin dismiss ang gawain, sino man sa atin na narito na may problems sa time management? At kami nato, maraming nasasayang na oras na hindi natin gamit ng tama.
Bawat isa, mula sa mga magulang hanggang sa kabataan. Kung totoo yun, ating yuko ang ating mga ulo. Habang nakapikit ang bawat isa, at siguraduhin na lahat ay nakapikit, maging kayo niya sa likuran. At kung kayo ay aminado na may suliranin kayo sa time management, hindi nyo alam paano in-handle gamitin ang Panginoon. At sinasabi natin, wala tayong panahon para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Where to occupy, where to be saved. May trabaho man tayo o walang trabaho, ay parihas na suliranin ang ating naranasan. At kung tayo'y naniniwala ang pagbabalik at ang panahon ay napakikling pagbabalik kung tayo'y napakalaki, sinong nangangailangan ng tulong mula sa Panginoon at magsasabi, Panginoon, turuan mo paano gamitin ng tama ang nalalaging panahon natin. Paano gamitin ng tama ang bawat oras sa kung maghapon, maging ang mga oras at sandali sa gabi bago kami mahinga. Isang talata sa Book of Psalms ay nagsasabi, Panginoon, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw. Sapagkat may mga araw na nasasayang sa buhay ng mga tao. Tulungan tayo ng Diyos. At kung kailangan natin siya, tuturuan niya tayo. Kaya't una sa lahat, ang si Jesus ay narito, alam niya paano i-manage ang kanyang oras. Napakahalaga ng bawat panahon sa kanyang buhay. Ang 3.5 years na kanyang ministry ay walang masaya. At nang dumating siya sa hangganan ng panahon na itinakda ng Diyos Ama, sa kanyang dalangin ay kanyang sinabi, Father, glorify me after that I have finished the work that you have given me to do. Bago tayo manalangin sa hapong ito, may dalawang bagay na nais kong tutuhin. Mahirap i-manage ang panahon kung di mo alam ang iyong gawain na dapat gawin. Una, alamin mo muna ang trabaho na dapat mong gawin. At kung tiyak ka at alam mo na yun yung kalooban ng Panginoon na dapat mong gawin, then alamin mo ang panahon na dapat mong gamitin para sa Panginoon. Bago tayo manalangin, lahat ba tayo na naririto, alam na natin kung ano ang gawain na gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Tiyak ba natin? Alam ba natin? Hindi lahat ay mangangaral. Hindi lahat ay nasa fivefold ministry. Pero lahat ng mga anak ng Diyos at bahagi sa katawan ni Kristo ay may mga gawain na nais ng Diyos na ipagawa sa atin. At kapag na-identify mo na yung gawain yun, the next thing na ating gawin, ang ating kahilingan sa hapon ito, Lord, teach me how to manage my time. Ayun, pinapalibs. Meron sa mga ngaral na aking napakinggan at kanyang sinabi ang ganito, ang halaga ng panahon, ang katumbas nito ay buhay. Ulitin ko, ang halaga ng panahon, ang katumbas nito ay buhay. Kapag na mismanage mo ang panahon, sinasayang mo ang iyong buhay. Ganong halaga ang panahon.
Samantalang nakayuko, nakapikit ang mga mata ng bawat isa. At ang bawat isa na nais guidance para i-manage ang panahon na di nila alam paano gamitin. Habang ating inaawit ang chorus, "He that wait upon the Lord shall renew his strength." Chorus lamang ating awitin sa 2 beses sa kayo ng mga. Hallelujah. Glory to God. The grace upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Praise the Lord, praise the Lord today. For the last time, kita niyo mga kapatid, na kahit ang pananaulit sa kalakasan at ang paglago sa kalakasan, ang sekreto ay nasa time management. Paano mo gamitin? Saan mo gagamitin ang panahon na mayroon ka sa maghapon? They that wait upon the Lord, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Narito ba yung magtakas ng kamay kung sabi ko, hindi sama mo ko sa kanila. Maraming panahon na nasa sayang mo maghapon. I don't know how to manage. May temptation na napakalakas na maagaw na aking pansin. May mga kalayawan sa sanglibutan. May kung ano-anong bagay na nagiging pabalik sa mga bagay na para sa pananampalataya at sa Panginoon. We need salvation and deliverance in that area in our life. Father God, narito kami sa hapon. Nakita namin kung gaano kaseryoso, gaano kasila ng panahon, mga araw na aming kinabubuhay. Nakita rin namin sa banal na kasulatan lahat na nakakapatid na kanilang mga panahon ay maikli na lamang ay hindi ito sinasayang. Hindi nila pinalapalampas ang mapagkakataon na nalalapit. At di namin alam gaano kami kakonvinsi sa mga araw at panahon na mayroon kami sa mga araw ito. Pero sa hapon ito, maraming nagtataas ng kamay. Gusto kong isama rin ang aking kamay. Kulang kami ng kamalayan, kaalaman sa pagmamanage ng panahon. Marami sa amin ang nangangailangan ng kalakasan at paglago sa iyong kalakasan. Pero ang panahon ay hindi namin alam saan at paano paraan gagamitin ito. So teach us, Lord.
Mag-usap ka sa puso ng iyong mga anak. Huwag mong lampasan ang kalipunang ito, ang iglesyang ito sa hapong ito. Huwag mong lampasan ang bawat isa, sapagkat nangangailangan kami ng iyong kalakasan sa uling mga araw nito, nang higit kaysa mga unang panahon ng iyong pagtawag sa amin. Nangangailangan kami ng ibayong kalakasan para magawa ang iyong kalooban at ang mga gawain na ibig mong ipagawa sa amin, na magawa namin ito ng tama, sa tamang paraan at kalooban. So help us. Renew our strength. Revive your people in a special way. Ipagpatawad mo sa amin ang mga nasasayang na mga panahon. Naalaala pa rin namin ang sabi ng aming kapatid Barbanhan. Mahaba ang panahon namin sa pagkain. Mahaba ang oras namin sa pakikipagkwentuhan. Mahaba ang oras namin sa paglilibang sa pamamasyal. Pero wala kaming panahon para magpahamad sa iyong presensya. Tunay na hindi namin alam paano i-manage ang panahon. Mahaba ang oras namin sa pakikisama sa mga kapatiran at pakikisalimuha sa kwentuhan sa kanila. Pero wala kaming panahon para makipag-usap sa iyo at alamin ang iyong kalooban at hingin ang kaitats mo sa aming mabuhay. Ano ang aming dapat gawin? Ano ang aming dapat na isabuhay? Ano ang dapat? Saan kami dapat kumaroon? At ano ang iyong ibig para kay balwalhatin lumakila sa buhay namin? So help us, Lord. Lahat kami ay nangangailangan ng iyong divine guidance. Alangin ko lang yung mga salita ay mag-sink in sa puso ng bawat salita. At i-dismiss man namin ang aming gawain ito, hindi sa iyong presensya. I-dismiss man namin ang gawain, hindi ang iyong mga salita na naitanim sa aming mga puso at sa aming alaala. Nalangin ko na walang lalaking babae na sino man lalabas ng gawain at uwi ng bahay na mawawaglit ang mga salitang napakinggan sa araw nito. Let the Holy Spirit minister at speaking your word sa bawat kaluluwa namin. Tulungan mo rin kami na tulad sa mga munting ilawan na magliwanag sa madilim na sanlibutan, sapagkat ito ang iyong kalooban para sa amin. Tulungan mo rin kami na lumagat sa kapakumbabaan at sa pag-ibigan at sa pusong malawak sa pag-unawa sa iyong kalooban sa dapat namin gawin. Tulungan mo rin kami na maging mapagpatawad sa isa't isa. Kaya ng kasaganaan ng iyong pagpapatawad sa iyo. Manahana ng iyong pag-ibig at ang iyong biyaya na napakasakana. Umayin mo ang aming puso. Alam, pagpapatuloy ng ministeryo sa tao ito sa unang taon. At ang mga trained fellowship sa buwang ito ng February. Ang susunod na linggo sa dago ng mas marami. I-bless mo po, Panginoon. Magsubo ka ng iyong mga salita para sa iyong mga anak sa iglesia sa natin. Sa kanilang kalakasan at paglabo, sa pagkakilala sa iyong kalooban at layunin. Magsubo ka ng iyong mga lingkod at iyong gamitin ng mga pagkawihan sa iyong araw. Ang fellowship sa tao ng Kanaggaliti sa 21. Nangangailangan sila ng tulong mula sa iyo. Nangangailangan sila ng dagdag na tibay, kaalaman at unawa sa iyong mga salita at sa iyong kalooban. Ang bagong manggagawa na nangangasiwa roon ng tulungan ng kapatid ang kahit siya po. At ang iba pang mga nakatakda ng mga fellowship sa susunod na pagbuhay. At kahit pa man ang nakaplano ng joint fellowship this month of March, na wala pong video, Lord, ahas po yung tulungan mo ang bawat isa sa amin lumakad na may pag-iingat. At ang iyong mga salita ay maging gabay namin sa bawat araw. Maraming
Ang Diyos, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kagandang po. Salamat, hindi mo nilagpasan ang maliit na kalipunan sapagkat nakila ka sa kahabagan ng kahabagan. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa Espiritu ng karunungan at pahayag na iyong pinupuyos na masagana sa uling mga akal. Salamat na lamang nililinaw sa amin ang kapanahunan ng pagkahito ng aming Panginoon Jesus Cristo. Tulungan mo kaming bilangin ang aming mga araw, buwan, upang aming mapagtanto at makita ang mga bagay na dapat namin makita at gawin ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na hindi kami magsilipan sa isa't isa, kundi tingnan namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Na makita namin ang aming mga kakulangan, kahinaan, kamalian at kasalanan. At aming ibabat sa iyong harapan. Sapagkat ikaw ang nagpapasakdal sa aming pananampalataya. At ang buhay na banal ay aming tinangkap mula sa iyo. O Diyos, salamat po. Sama-sama sa iyong presensya sa iyong banal na pangalan, gabayan at ingatan ang iyong mga anak. Kahit pa man sa pag-uwi sa araw na ito at bukas ay babalik sa kanya-kanyang mga hanapbuhay, mga obligation na pag-araw-araw, ang iyong biyaya o Diyos ay patuloy na padaluhin ng masagana at patuloy ng bawat isa ay mabuhay na may kapayapaan, may kagalakan at kalakasan habang nagantay sa pagkarito ng aming Panginoon Jesus Cristo. Kaya nga po, Amang Diyos, ito ang aming kaaliwan, ito ang aming kagalakan, ang pagparito ng iyong anak, ang hari ng mga hari, at ang Panginoon ng Panginoon, ang aming prayer. We give you all the glory and praise for God. Ang tumawag sa amin mula sa kadiliman tungo sa kaharian ng liwanag. We bless your holy name. We give you honor and praise for Jesus Christ, our Lord. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Natin ang Panginoon.